hindi makakalimutan ng taong bayan niyang Bato. Kaya sinasabi ko po sa iyo, Bato, bukod sa biktima mo ng drug war, ay biktima mo rin ang taong bayan sa panluloko. Kahit ano man ang ating pinagdaraanan ngayon, sana po ipilitin natin ang ating sarili na maging... Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako po, ay matindi na naman ito. Mga mahal kong taga-subaybay, Senador Bato ay huling-huli sakto na gumagawa ng script upang makakuha ng simpatiya sa taong bayan. Gumagawa ng script para nang sa ganun ho ay isang uri na naman ho nalituhin, mambudol, patuloy na pambubudol sa taong bayan. Nako, ay wag po kayong alis, mga mahal kong taga-subaybay. Kapag mayroon kayong pagkakataon, ay inaanyayahan ko po kayo na panoorin, pakinggan itong ibabahagi ko po sa inyo na matinding banat, script ni Bato na ayon sa sinasahad sa script ay dapat gawin ito ng taong bayan. Ayon din po sa script ay dapat sundin ito ng taong bayan. Ay matindi ho, mga kaibigan. Sa bagay, malapit na ang Pasko. Ingat-ingat po tayo, mga mahal kong taga-subaybay. Marami ho ang naglipana, nagkalat, na mambubudol ho. Kaya itong ibabahagi ko po sa inyo ay suriing mabuti dahil huwag po kayo magpapadala sa matatamis, mabulaklak, scripted na sinasabi ni Bato. At nang sa ganun ho, ay maligtas tayo sa anumang kapahamakan. Nako, ay matindi ho ito. Ito ho't ibabagi ko po sa inyo. Shout out po sa lahat, mga mahal kong taga-subaybay. Merry Christmas po. Pagpalain po tayo lahat. Eto, nako. Ako po si Senador Bato de la Rosa, bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ayan, si Senador Bato de la Rosa ho. Bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Ay kumusta kaya naman yung mga biktima nito ni Senador Bato? Kayo ba ay maligayang Pasko? Mga kaibigan, ay hindi po natin masisisi. Lalong-lalo na ho ang mga biktima nitong si Bato nung kapanahonan na napaniwala ang taong bayan sa piki na drug war. Hanggang ngayon po, alam po natin, kahit saan ako maglibot, kahit anong gawin ni Bato, na scripted na ito sa kanya mga mabulaklak na pananalita na isang uri ng pambubudol na naman, ay hindi na po ito paniniwalaan. Ito pa po mga kaibigan, marami nyo pang matutuklasan. Panoorin, pakinggan muli itong scripted na isang uri ng pagpapaawa ni Bato. At nang sa ganun ay kaawaan siya. Subalit hindi naman kawaan. At ang sabi pa nga niya, ay dapat gawin ito ng taong bayan, dapat sundin ng taong bayan. Ito po. Kahit ano man ang ating pinagdaraanan ngayon, sana po ipilitin natin ang ating sarili na maging maligaya at masaya sa panahon na ito. Kasi kung ayaw nating pilitin, tayo rin ang talo. Dapat hindi matapos ang Pasko na hindi sumaya yung ating mga sarili. Merry Christmas sa ating lahat. Narinig niyo po ba yun, mga mahal kong taga-subaybay? Ito nga sinasabi ni Bato, na pilitin ang ating sarili na huwag palampasin ang Pasko na hindi masaya. Aba, ay matindi ho. Ito nga si Senador Bato. Alam niyo mga kaibigan, tayo po ay tumatanggap ng anumang pagbati. Kahit sino po man yan ay pwede tayong batiin.
at pwede po nating tanggapin. But sa puntong ito, ang gusto ko pong ipahiwatig ay depende ho sa tao na nagbibigay ng pagbati at depende rin sa tao kung talaga bang deserve niya ang mga ganitong sistema ng kanilang pananalita o siya ba isang set an example? Siya ba ay naging isang mabuting tao? Mga kaibigan, tingnan muna niya ang kanyang sarili bago siya magbitaw ng anumang pananalita nang sa ganon ay paniwalaan naman siya. Kaya sinasabi ni Bato, pilitin ang ating sarili kung ano man ang pinagdadaanan natin ngayon. Mga kaibigan, doon sa mayroong mga pinagdadaanan. I'm sure, yung mga biktima nito, ay kahit anong gawin ni Senador Bato, napambubudol diya tungkol regarding sa mga sinasabi niya, ay isusuka ho ito at kamumuhian. Bakit ko po natin nasabi? Depende sa tao. Mga kaibigan, kaming walang inaapaka na tao. Kaming normal na namumuhay na isang mahirap lamang. Kami ay hindi ho pilit para maging masaya. Dahil kontento kami kung anong mayroong kami sa buhay. Hindi kami nagkaroon na uminutos o pumaslang ng kapwa. Hindi kami nagnakaw ng pera ng taong bayan. In relation kung bakit nasabi ko po yun. Itong si Bato ho, ngayon darating na araw ng Pasko, ay nagpapaawa dahil pipilitin niya, mga kaibigan, na maging masaya dahil lang dito sa kinakaharap niya. Ba't itong mga biktima ho ni Bato na peke na drug war, nako, kahit anong sabihin mo ba to, ay hindi ka paniniwalaan. Kahit ang taong bayan, kahit ano pang sabihin mo ba to ng mga bulaklak na pananalita para gamitin ang Christmas, hindi ka paniniwalaan. Pakikinggan ang iyong mga sinasabi. Pero yung sasabihin mo na kailangan sumunod sa iyo na gawin ito, na pilitin maging masaya, never sumunod sa iyo ang taong bayan. Dahil ang biktima mo ba to ay hindi lang ang biktima ng iyong peking drug war. Biktima rin mo rin ang taong bayan. Bipera ang iyong tagusunod dahil alam kong kahit biktima mo yan ay hindi aaminin na biktima mo. Biktima mo ang taong bayan. Dahil naalala niyo ho ba, mga kaibigan, itong 2 butas ng puncher na isang peking dokumento ay ginawa niyang legit para lang maidiin ang ating Pangulong Bongbong Marcos, nakasangkot sa pinagbabawal na gamot, nakasangkot ito ni Morales na ginamit ang Senado para lang ho sa kalokohan at maipagtanggol si Digong at gumawa ng scripted na senaryo diyan ho sa Senado. Hindi makakalimutan ng taong bayan niyang Bato. Kaya sinasabi ko po sa iyo, Bato, bukod sa biktima mo ng drug war, ay biktima mo rin ang taong bayan sa panluloko. Pinaniwala mo noon ang taong bayan na ilihitin mo ang drug war. Kayo ay nagtanim, pumaslang, di umano, para lang maging legit. And the end ho, yan ay isang palabas lamang at kasinungalingan. Ganyan din ang nangyari diyan sa Senado nang gumawa ka ng scripted para lang madiin ang Pangulong Bongbong Marcos. Inuulit ko, isang kapirasong papel ang pinagtatalunan sa Senado na ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos ay nandoon na sangkot daw di umano
sa pinagbabawal ng gamot. Para lang maging legit ang dokumento, para magmukhang hindi piki. Ang batayan ni Bato ay 2 butas ng puncher, anak ng katakot-takot. Taong bayan na nagpapasildo bilang isang senador. Ginamit pa sa kalukuhan, kagaguhan, katarantaduhan ang Senado. At nagpagamit naman dito kay Digong, nagpagamit kay Sara para maisulong ang scripted na pag-iimbestiga sa Senado. Marami yung katibayan. At ito, nagpapakalat siya ng video at napakinggan nyo, mga kaibigan, ang nilalaman. Sa madalit salita, hindi niya deserve ang mga nilalaman ng video na sabihin yan. Dapat sabihin mo na lang sa iyong mga tagasunod, sabihin mo sa iyong sarili. Huwag mo na dapat ipakalat sa amin, sa taong bayan. Dahil alam ko, itong mga biktima mo na humihingi ngayon ng hustisya hanggang ngayon, na biktimang nawala ang buhay, dapat ngayon ay kasama nila sa Pasko. Hindi nila makakasama dahil nandyan ho sa simenteryo na sumisigaw ng hustisya hanggang ngayon. Na yan ay kagagawan mo sa pamumuno mo na hindi tamang pamumuno, inabuso mo ang iyong kapangyarihan, Senador Bato. Okay, wala ito lang ko mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Kung nasabi naman natin na ito isang uri ng scripted para magpaawa itong si Bato. Makahingi ng simpatiya. Isang uri na naman ng pambubudol. Tayo po may pinagbabatayan, mga kaibigan. Muli po maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Kung nagustuhan nyo po, bye-bye, palakpakan.